Mapagpalang araw po sa inyong lahat, brothers and sisters. Ngayon po, pag-aralan natin ang pamagat po na Jesus who made Lazarus alive. So, bago natin pag-aralan yan, yumuko muna tayo at manalangin. Dakila at mahabagin naming among Diyos, maraming salamat po sa pagliligtas niyo po sa amin mula po sa walang hanggang pagkawasak sa impyerno. Maraming salamat po na sa pamagitan ng mahalagang dugo ni Jesus, kami po ay natubos mula sa aming mga kasalanan. Kaya naman po, meron kaming malawalating pag-asa na kami po ay makakapasok po sa iyong walang hanggang kaharian. Maraming salamat po sa pagbibigay niyo po sa amin ng buhay na walang hanggan. Sa pamagitan po ng pananampalataya, Panginoon, nagkaroon po kami nito ng buhay na walang hanggan. Kaya Panginoon, tulungan niyo po kami na makapamuhay po kami ng naayon po sa iyong kalooban. Sa oras po nito, pakisamahan at tulungan niyo po kami. Ang banal na Espiritu po nawa ang tumulong sa amin upang maunawaan po namin ng iyong salita, Panginoon. Kaya Panginoon, mula po sa simula hanggang sa matapos, ang banal na Espiritu po yung siyang tumulong sa amin, Panginoon. Ito yung aming samadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, magandang araw po sa inyong lahat, brothers and sisters. Yung ating pag-aaralan po ay nasa aklat po ng John chapter 11. John chapter 11, verse 1 hanggang 44, dito po natin makikita yung kwento na ating pag-aaralan. Dito po sa John chapter 11, dito po naka-record kung paanong binuhay po ni Jesus, muling binuhay ni Jesus, si Lazaro. Si Lazaro po ay 4 na araw pong nakalibing na ng pagkakataong ito ng binuhay ni Jesus, si Lazaro. Itong himalang ito, isa po ito sa 7 himala na ginawa ni Jesus dito po sa Book of John. At ito po yung huling himala na ginawa ni Jesus. Si Jesus po, nang siya po ay naparito dito sa sanlibutan, marami po siyang himala na ginawa o pinakita sa harap po ng maraming tao. Ginawa niya po ito upang mapatunayan na siya ang anak ng Diyos, ang Mesiyas na darating. Sa pamagitan po ng mga himalang ito, maraming mga aral ang nais ituro sa atin ni Jesus. At isa dito, yung aral sa muling pagbuhay niya kay Lazaro. Dito po sa aral na ito, gustong ituro sa atin ni Jesus na siya ang muling pagkabuhay at ang buhay. At ang sinumang sumasampalataya sa Kanya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya kung titignan natin dito sa John chapter 11, verse 25 hanggang 26, sinabi sa Kanya ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, ay mabubuhay, at ang bawat nabubuhay at sumasampalataya sa akin na hindi mamamatay magpakailanman, pinaniniwalaan mo ba ito?" So sabi po sa versikulong ito, si Jesus ang muling pagkabuhay at ang buhay. At ang bawat nabubuhay at sumasampalataya sa akin na hindi mamamatay magpakailanman. Sabi, pinaniniwalaan mo ba ito? Sa pamagitan po ng muling pagkabuhay ni Lazaro, ito po ay anino ng buhay na walang hanggan na ibibigay sa mga taong patay ng espiritu dahil sa kasalanan. Sa pamagitan po ng pananampalataya natin sa salita ng Diyos, tayo po ay naging mga anak ng Diyos. At nalalaman po natin na tayo po ay mayroong buhay na walang hanggan. Meron tayong pag-asa sa muling pagkabuhay. At dahil po sa pag-asang ito, tayo po ay nakakapamuhay ng may kapangyarihan sa ating Christian life. Dahil po sa pag-asang ito, hindi po tayo natatakot na ilaan ang ating buhay para sa Panginoon, magsakripisyo para sa Panginoon. At dito, pag-aralan po natin yung aral sa bawat versikulo. Dito po sa John chapter 11 verse 2,
Si Maria ang siyang nagbuhos sa Panginoon ng pabango. Pinanasan ang mga paa nito ng kanyang buhok. Ang kanyang kapatid na si Lazaro ay may sakit. Nang si Jesus po ay naparito dito sa sanlibutan, maraming mga tao yung nagkaroon ng maling pagkaunawa kay Jesus. Inusig siya at dumating sa pagkakataon na siya ay tinangka nilang patayin. Subalit sa kabilang banda, si Maria at yung kanyang mga kapatid ay tinanggap po nila si Jesus. Mainit po nilang tinanggap si Jesus. Si Maria, sabi po dito, si Maria ang siyang nagbuhos sa Panginoon ng pabango. Binuhos po ni Maria kay Jesus yung mamahaling pabango. At ito po ay pinapakita sa atin na mas pinahalaga ni Maria si Jesus kaysa doon po sa mamahaling pabango. Kagaya po ni Maria at ang kanyang mga kapatid, tayo po bilang mga taong ligtas na nagmamahal sa Panginoon, nagsasakripisyo para sa Panginoon, itinuturing din natin sa ating buhay na si Jesus ay mas mahalaga kaysa sa anumang bagay dito sa mundo. Yung nagmamahal kay Jesus, minamahal din sila ni Jesus. Kaya nga kung paano natin itinuturing si Jesus sa ating buhay, itinatrato si Jesus sa ating buhay, ganun niya rin tayo pinakikitunguhan. Kung minamahal natin ang Panginoon, ganun niya rin tayo itinatrato. Kung ginagalang natin ang Panginoon sa ating buhay, ganun din niya rin tayo itinatrato. Kaya nga, kung titignan natin sa John chapter 15 verse 14, ay aking mga kaibigan, kung ginagawa ninyo ang mga bagay na aking iniutos sa inyo. Kaya nga kung makikita natin dito sa John chapter 11 verse 5 at saka verse 11, sabi dito, mahal nga ni Jesus si Marta at ang kanyang mga kapatid na babae at si Lazaro. At tinawag din niya na kaibigan si Lazaro dahil sila yung pamilya na ginagawa yung kalooban ng Diyos. Si Maria at yung kanyang mga kapatid, itinrato nila si Jesus bilang Panginoon. At dahil dito, sabi po ng Biblia, sila itinuring ni Jesus bilang mga kaibigan. Kaya nga, sa mga taong nalitas na sumusunod ayon sa kalooban ng Diyos, sila yung itinatratong kaibigan at minamahal ni Jesus. At dito, makikita natin sa John chapter 11 verse 3 hanggang 4 na narinig ni Jesus na si Lazaro ay may sakit. Sa John chapter 11 verse 3 hanggang 4, kaya't ang magkapatid na babae ay nagbalita kay Jesus, Panginoon, siya na iyong minamahal ay may sakit. Ngunit nang ito'y marinig ni Jesus, ay sinabi na, ang sakit na ito'y hindi tungo sa kamatayan, kundi para sa ikaluluwalhati ng Diyos, upang ang anak ng Diyos ay luwalhatiin sa pamagitan nito. Sabi diyan, nang marinig ni Jesus na si Lazaro ay may sakit, sinabi niya, ang sakit na ito'y hindi tungo sa kamatayan, kundi para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Kaya nga sa pamagitan ng sakit ni Lazaro, sa sitwasyong ito, nais gamitin ni Jesus upang ang anak ng Diyos ay luwalhatiin sa pamamagitan nito. Kaya nga, kahit sa panahon natin ngayon, so bakit ba ipinahihintulot ng Diyos yung pagdurusa at kahirapan sa buhay natin? Alam niyo po, kagaya nito, sabi ni Jesus, ang sakit na ito ay hindi tungo sa kamatayan, kundi para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Nangyayari ito para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Sabi, upang ang anak ng Diyos ay luwalhatiin sa pamagitan nito. Kaya sa pamagitan po ng pagdurusa o kahirapan o sa mga nangyayari sa ating buhay, alam niyo po sa pamagitan nito, maluluwalhati natin ang Panginoon. Kaya nga kahit na tayo ay nagdurusa, alam niyo po, ang mga bagay nito, ang Diyos ay gumagawa para sa ikabubuti natin. Kaya kung titignan natin sa Roma chapter 8 verse 28, at nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila na mga tinawag alinsunod sa Kanyang ayunin.
Sinabi ng Biblia na sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila na mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. Kaya nga, naniniwala tayo na sa lahat ng nangyayari sa atin ay may layunin ng Diyos. Naniniwala tayo na ginagamit ng Diyos ang bawat sitwasyon para maihayag ang Kanyang kaluwalhatian. Kaya nga, kahit na tayo ay nagdurusa, nasa kahirapan, dapat natin makita dito yung kapangyarihan ng Diyos. Dapat natin makita yung kaluwalhatian ng Diyos. Dito sa John chapter 11 verse 5 hanggang 7, mahal nga ni Jesus si Marta at ang kanyang kapatid na babae at si Lazaro. Nang mabalitaan niya na si Lazaro ay may sakit, siya nanatili na 2 araw pa sa dating lugar na kinaroroonan niya. Sabi, mahal nga ni Jesus si Marta. Mahal ni Jesus si Marta at ang kanyang mga kapatid. Subalit, nang marinig ni Jesus ang patungkol kay Lazaro, nanatili pa po siya ng 2 araw sa kanyang kinaroroonan. Kahit na narinig niya na nasa malubhang kalagayan si Lazaro. Alam niyo po, minsan, ang Diyos, hindi siya kaagad tumutugon sa ating panalangin. Hindi niya agad sinasagot ang ating panalangin. Ipinahihintulot niya sa atin yung mga pagdurusa at kahirapan at sakit. At minsan, pinahihintulutan niyang iwan tayo sa ganitong sitwasyon. Bakit? Ito ay upang maunawaan natin o ma-realize natin na sa ganitong sitwasyon, tayo ay mahina. At dahil dito, natututo tayo kung paano tayo magtiwala, umasa sa Panginoon sa ganitong sitwasyon. Kaya nga, minsan, ipinahihintulot ng Diyos ang pagdurusa at kahirapan sa ating Christian life upang matuto tayo kung paano tayo umasa at magtiwala sa Panginoon sa kabila ng mahirap na sitwasyon. Alam niyo po, sa kabila ng mahirap na sitwasyon, dapat tayong masigit na lumapit at umasa sa Panginoon. Pinahintulot ng Diyos ang pagdurusa hindi para lumayo sa Kanya, kundi upang masigit tayong lumapit sa Panginoon. Halimbawa, yung pinuno po ng sinagoga na si Jairus. Ang kanyang anak po ay nasa malubhang sakit. Naghihingalo po yung kanyang anak. Kaya nang makita niya si Jesus, nagsumama po siya, lumuhod siya kay Jesus. Sabi sa Marcos chapter 5 verse 23, at nagsumamo sa kanya na sinasabi, ang aking muntik na anak ay naghihingalo. Dahil po sa kondisyon o sitwasyon ng kanyang anak na babae, nagawa niyang lumapit kay Jesus. Dahil sa sitwasyong ito, nagawa niyang lumapit kay Jesus. Yung sitwasyon ng kanyang anak ay emergency po. Kaya nga, sabi niya, pumunta ka sa aking bahay. At habang si Jesus ay patungo doon sa bahay niya, nangyari yung sitwasyon na itong babaeng 12 taon nang dinudugo ay lumapit din kay Jesus. At sinabi niya ang buong katotohanan. Ibig sabihin, medyo naantala, medyo natagalan si Jesus sa pagpunta niya sa bahay ni Jesus. Ay sa bahay ni Lazaro, sorry po. Kaya nga, habang nagsasalita po yung babaeng yun, sa Marcos chapter 5 verse 35, samantalang nagsasalita pa siya, may mga taong dumating na galing sa bahay ng pinuno ng sinagoga na nagsasabi, namatay na ang anak mong babae, bakit mo pa inaabala ang guro? So dumating kay Jairus yung masamang balita. Sa pagkakataong ito, marahil nang marinig ito ni Jairo, nawalan po siya ng pag-asa. Subalit sinabi po sa kanya ni Jesus sa verse 36, huwag kang matakot, manampalataya ka lamang. Kaya nga, sa kabila ng hopeless situation, sinabi sa kanya ni Jesus, huwag kang matakot, sumampalataya ka lamang. Alam niyo po si Jairo, nung marinig niya yung namatay na ang iyong anak, hindi siya umalis, kundi hinintay niya si Jesus. Naghintay siya kay Jesus hanggang pagalingin ni Jesus yung kanyang anak. Kaya nga dito, naunawaan ko po rito, at dapat nating maunawaan na
kailangan tayong maghintay, kailangan tayong umasa sa Panginoon sa kabila po ng hopeless situation. Alam niyo po, maging si Abraham, umasa siya sa Panginoon kahit sabi niya wala ng pag-asa. Kahit na 100 taon na siya, at si Sarah ay matanda na, alam niyo po, hindi na walang na pag-asa si Abraham. Naghintay siya na isa katuparan ng Diyos ang kanyang pangako. Sa Roma chapter 4 verse 18 sabi, umaasa kahit wala ng pag-asa. Siya'y sumasampalataya na magiging ama ng maraming bansa ayon sa sinabi. Magiging napakarami ng iyong ayon sa sinabi. Kaya nga umasa siya kahit wala ng pag-asa. So ganito rin sa atin. Dapat tayong umasa kahit wala ng pag-asa. Why? Sabi po sa salita ng Diyos, sa Panginoon, walang bagay na hindi mangyayari. Diyos siya, kaya niyang gawin ang lahat ng mga bagay. Alam niyo po, kailangan tayong magtiwala lamang po sa salita ng Diyos. Sa pamagitan po ng pananampalataya, tinanggap po ni Abraham ang pangako mula sa Diyos. Upang matanggap ang pangako mula sa Diyos, kailangan nating hintayin ito ng may pagtitiis sa pamagitan ng ating pananampalataya. Kaya sabi sa Hebreo 10:36, sapagkat kailangan ninyo ng pagtitiis upang kapag inyong nagampanan ng kalooban ng Diyos, ay tanggapin ninyo ang pangako. Kaya kahit delay ang sagot ng Diyos sa ating mga panalangin, dapat natin itong hintayin at manampalataya na tinanggap na natin ang pangako. Kailangan tayong maniwala na tatanggapin natin ang pangako ng Diyos. Kaya kahit medyo mabagal, naantala, pero kailangan nating hintayin ito ng may pagtitiis. Kaya nga, sabi ni Habakkuk chapter 2 verse 3, kung ito'y parang mabagal, hintayin mo. Ito'y tiyak na darating, hindi ito maantala. Kung ito'y parang mabagal, hintayin mo. Kaya nga, dahil sa paghihintay ni Habakkuk, naunawaan niya yung kalooban ng Diyos. Sa verse 4, sabi doon, ang matuwid ay mabubuhay sa pamagitan ng pananampalataya. Kaya hinintay niya ng may pananampalataya yung kasagutan sa kanya ng Diyos. At dito, sa pamagitan po ng pananampalataya, alam niyo po, makikita natin yung dakilang pagkilos o gawain ng Diyos. John chapter 11 verse 40, sinabi sa kanya ni Jesus, hindi ba sinabi ko sa iyo na kung ikaw ay sasampalataya, ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Kung ikaw ay sasampalataya, makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Nalalaman natin na ginagawa ng Diyos ang kanyang gawain at himala ayon po kung paano sumasampalataya yung isang tao. Kaya halimbawa, nang pinagaling ni Jesus yung lalaking bulag, sabi niya sa Mateo chapter 9 verse 29, mangyari sa inyo ang ayon sa inyong pananampalataya. Sabi sa kanila ni Jesus, sumasampalataya ba kayo na magagawa ko ito? Sinabi nila sa kanya, opo Panginoon. Sabi, opo Panginoon, naniniwala sila na kaya silang pagalingin ni Jesus. Sabi, mangyari sa inyo ang ayon sa inyong pananampalataya. Kaya na nabuksan yung kanilang mga mata at nakita nila, naranasan nila yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya sa pamagitan ng pananampalataya, makikita natin yung kapangyarihan ng Diyos. Mangyari sa inyo ang ayon sa inyong pananampalataya. May mga bersikulo na nagsasabi na si Jesus ay hindi nagpakita ng himala dahil po sa kawalan nila ng pananampalataya. Halimbawa, sa Mateo chapter 13 verse 58. Sabi ito, at hindi siya gumawa roon ng maraming gawang makapangyarihan dahil sa kawalan nila ng pananampalataya. Dahil po sa kawalan nila ng pananampalataya, si Jesus hindi nagpakita ng gawang makapangyarihan sa kanila. Sa mga taong hindi naniniwala sa salita ng Diyos,
sa pangako ng Diyos, hindi po nila mararanasan o makikita yung dakilang gawain ng Diyos. Subalit sa mga naniniwala, sumasampalataya sa salita ng Diyos, sila po yung nakakaranas ng kapangyarihan ng Diyos. Sa panghalimbawa, yung bantay doon po sa kulungan. Nang si Pablo po ay nakulong, sa Acts chapter 16 verse 31, sinabi po ni Pablo sa kanya, at kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus, liligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Sa pamagitan ng pananampalataya, naligtas po itong lalaking ito. At dahil po sa kanyang pananampalataya, namuhay siya ayon po sa pananampalataya. At nananampalataya siya na maging yung kanyang sambahayan ay maliligtas. Kaya dito, sabi, ikaw at ang iyong sambahayan ay maliligtas. Nakita niya po yung kapangyarihan ng Diyos. Nakita niya na maging yung kanyang mga kamag-anak o sambahayan ay naligtas. Kaya nga tayo rin, kahit sa mga patutuan ng mga brothers and sisters, marinig natin ito sa kanilang mga testimony na naranasan nila yung pagkilos ng Panginoon dun po sa mga mahal nila sa buhay. Bakit? Sila po ay namuhay ayon po sa pananampalataya. Kaya nga, hindi tayo nagtutuon sa sitwasyon. Nagtutuon tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Sa salita ng Diyos. John chapter 11 verse 39, sinabi ni Jesus, alisin ninyo ang bato. Si Marta na kapatid ng namatay ay nagsabi sa kanya, Panginoon, nangangamoy na siya ngayon sapagkat 4 na araw na siyang patay. Ibig sabihin, parang imposible na bumangon pa o mabuhay si Lazaro. Sabi, 4 na araw na siyang patay, nangangamoy na siya. Ito yung sitwasyon. Kaya para kay Marta, parang imposible mangyari. Alam niyo po, ang kailangan natin gawin ay umasa at magtiwala, sumunod sa salita ng Diyos. Pag umasa, nagtiwala, sumunod tayo sa salita ng Diyos, makikita natin yung kapangyarihan ng Diyos. Halimbawa, si Simon Pedro. Magdamag na siyang nagpakapagod para manghuli ng isda at wala siyang nahuli. Pero nang sinabi ni Jesus na ihulog mo ang iyong lambat, sinunod niya ito at nakahuli siya ng maraming isda. Sa Lucas chapter 5 verse 5 sabi doon, sumagot si Simon, Guro, sa buong magdamag ay nagpakapagod kami at wala kaming nahuli. Subalit dahil sa iyong salita, ay ihulog ko ang mga lambat. Dahil sa iyong salita. Opo. Dahil sa salita ng Diyos, sumusunod tayo, nagtitiwala. At kapag sumunod tayo sa salita ng Diyos, doon natin makikita yung dakilang gawain ng Diyos. At dito, sa John chapter 11, verse 9 hanggang 10, makikita natin na si Jesus ang ilaw ng sanlibutan. John chapter 11, verse 9 to 10, sumagot si Jesus, hindi ba ang maghapon ay may 12 oras? Ang lumalakad samantalang araw ay hindi natitisod, sapagkat nakikita niya ang ilaw ng sanlibutan ito. Verse 10, ngunit ang taong lumalakad samantalang gabi ay natitisod, samantalang wala sa kanya ang ilaw. Yung salita pong araw sa verse na ito ay tumutukoy po sa panahong isinilang si Jesus hanggang sa kanyang kamatayan. Alam niyo po, pagkatapos na si Jesus ay mamatay, ang liwanag po ng araw ay nawala o nagdilim. Dahil doon, yung sanlibutan po ay naging madilim. Sa Lucas 23 verse 44, nang magtatanghaling tapat na nagdilim sa ibabaw ng buong lupain hanggang sa 3 ng hapon. Ang kadiliman po ay magpapatuloy po ito hanggang sa 2 pagdating na Jesucristo. Kagaya po ito ng kung paanong ang buwan ay lumilitaw kapag ang araw ay lumulubog. Ang mga Kristiyano po ay dapat magliwanag sa madilim na mundo. Kailangang
mapakita natin yung liwanag na nagmumula sa ating Panginoong Jesus. Tulad po ito ng buwan kung saan nagre-reflect po sa buwan yung ilaw ng araw upang magbigay ng liwanag mula sa kadiliman. Kaya nga kapag gabi, maliwanag dahil po nagre-reflect yung ilaw ng araw doon po sa buwan. Kaya ito rin po dapat mag-reflect sa buhay natin yung ilaw na mula sa ating Panginoong Jesus na dapat makita ng mga tao dito sa sanlibutan. At isa pa po, ang isang tao ay dapat niyang matanggap ang liwanag ni Jesus. Dapat niyang matanggap yung liwanag mula kay Jesus bago po siya mamatay. Kung hindi, ang taong ito ay tuluyan po siyang maglalaho o tuluyan siyang mawawala. Sa John chapter 12 verse 36, samantalang nasa inyo ang ilaw, sumampalataya kayo sa ilaw upang kayo'y maging mga anak ng ilaw. Nang masabi ni Jesus sa mga bagay nito, siya'y umalis at nagtago sa kanila. Samantalang nasa inyo ang ilaw. Kaya nga, habang ang isang tao ay nabubuhay, kailangan niyang matanggap itong ilaw na ito. Kailangan niyang sumampalataya na si Jesus ang ilaw, na si Jesus ang muling pagkabuhay at ang buhay. Next, dito sa John chapter 11 verse 11, sinabi po ni Jesus na si Lazaro, na ating kaibigan, ay natutulog. John chapter 11 verse 11, pagkatapos ito'y sinabi niya sa kanila, si Lazaro na ating kaibigan ay natutulog, ngunit ako'y pupunta roon upang gisingin siya. Sa paningin po ng mga tao, si Lazaro ay talagang patay na. Subalit sa paningin po ni Jesus, si Lazaro ay natutulog lamang. Kaya nga po, ang isang tao na ligtas, kahit na po siya ay patay physically, subalit sa harapan po ng Diyos, siya po ay natutulog lamang. Sabi po sa Isaiah 26 verse 9, ang iyong mga patay ay mabubuhay, at ang kanilang katawan ay babangon, magigising, at magsisiawit sa kagalaan. Sabi, magigising. Kaya nga ginising ni Jesus si Lazaro. Dahil po sa kasalanan, ang espiritu po ng tao ay namatay. Subalit, sinasabi po ng Biblia sa John chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang tanging anak, upang ang sinumang sa kanya sumampalataya ay huwag mapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Upang ang isang tao ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, sabi, sumampalataya. Kaya nga, sa pamagitan ng pagsampalataya kay Jesus, sa ginawa ni Jesus dun sa krus, tatanggapin niya po ang buhay na walang hanggan. Binibigyang diin ng Biblia na ang isang taong ligtas na namatay, siya po ay natutulog lamang. Kapag si Jesus po ay muling bumalik dito po sa mundo, gigisingin niya po yung mga taong ligtas na natutulog at bibihisan niya po ito ng maluwalhating katawan sa pamagitan po ng muling pagkabuhay. Kaya nga po sa Biblia, mayroong katawang makalupa at mayroon ding katawang makalangit. Makikita natin yun sa 1 Corinto chapter 15 verse 40. Kaya nga kapag dumating na si Jesus Christ sa ikalawa niyang pagdating, yung ating katawang may pagkasira ay babaguhin niya mula sa katawang walang pagkasira, maluwalhating katawan, gaya ng katawan ni Jesucristo. Sa 1 Corinto chapter 15 verse 50 hanggang 52, mga kapatid, sinasabi ko ito, ang laman at dugo ay hindi magmamana ng karayaan ng Diyos. Ang may pagkasira ay magmamana ng walang pagkasira. Makinig kayo, sasabihin ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mamamatay, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang saglit, sa isang mata, sa huling pagtunog ng trompeta, sapagkat ang trompeta ay tutunog at ang mga patay ay mabubuhay na walang pagkasira at tayo'y
babaguhin. Mangyayari po ito sa ikalawang pagdating ni Jesus Christ. Yung katawang may pagkasira, babaguhin mula sa maluwalhating katawan na walang pagkasira gaya ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga tayo ay mayroong maluwalhating pag-asa sa muling pagkabuhay. Kaya nga sinasabi ng Biblia na tayong mga taong naipanganak na muli, naligtas na muli, ay may pag-asa na makakasama natin ang Panginoon. Bakit? Meron tayong buhay na walang hanggan. Isa pa, yung isang tao na hindi ligtas, siya po ay patay sa harapan ng Diyos. Kahit na buhay siya physically, subalit kung siya ay hindi ligtas, siya po ay patay spiritually sa harapan ng Diyos. Sa Genesis chapter 2 verse 17, dito po nagmula ang kamatayan ng tao. Dahil po sa pagsuway sa salita ng Diyos, sa utos ng Diyos, ng kasalanan, hang siyang pumatay sa espiritu ng tao. Sabi po sa Genesis chapter 2 verse 17, subalit mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain. Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyon, tiyak na mamamatay ka. Ang tinutukoy po ng Diyos na mamamatay dito ay ang espiritu ng tao. Dahil sa kasalanan, patay po ang espiritu ng tao. Sa Exodus chapter 18 verse 4, sabi po roon, ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. Kaya nga po, kahit na ang tao ay buhay physically, subalit kung siya ay hindi ligtas sa harapan ng Diyos, siya po ay patay spiritually. Ibig sabihin po ng kamatayan, ito po ay lubos na paghiwalay sa Diyos. Kaya nga pagkatapos po magkasala ni Eva at Adan, sila po ay pinalayas ng Diyos. Sabi sa Awit chapter 5 verse 4, ang kasamaan ay hindi mo kasama ang nani ni Rahat. Kaya hindi mo pwedeng makasama ng Diyos yung isang taong makasalanan. Upang yung isang tao ay makasama ng Diyos sa kanyang walang hanggang kaharian, kailangan, sabi, John chapter 3 verse 3, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, malibang ang isang tao may panganak muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Upang may panganak muli, kailangan mapatawad yung lahat ng kanyang mga kasalanan. Paano mapatawad yung lahat ng kanyang mga kasalanan? Kung walang pagdanak ng dugo, walang kapatawaran ng mga kasalanan. Kaya tayo, naniniwala tayo na tayo ay naligtas dahil napatawad yung lahat ng ating mga kasalanan. Napatawad yung lahat ng ating mga kasalanan sa pamagitan ng pagdanak ng dugo ni Jesus. Magpasawalang hanggan, pinatawad ng Diyos yung lahat ng ating mga kasalanan. At dito po, sa unang Tesalonica chapter 4 verse 13 hanggang 15, mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang tungkol sa mga nagtulog upang kayo'y huwag malungkot, na gaya ng iba na walang pag-asa. Sapagkat kung tayo'y sumasampalatayang si Jesus ay namatay at muling binuhay, gayon din naman sa pamagitan ni Jesus, ang mga natutulog ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Sabi diyan, sa pamagitan ni Jesus, ang mga natutulog ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. So sa harapan ng Diyos, yung taong ligtas na patay ay natutulog lamang sa harapan ng Diyos. Yung pagkakataong diyan, gigisingin, tapos sabi diyan, dadalhin ng Diyos na kasama niya. Kaya nga, yung mga taong ligtas, bagaman siya ay patay physically po, siya po ay may pag-asa na makakasama niya ang Diyos magpasawalang hanggan sa pamagitan po ng muling pagkabuhay. Doon po sa mga tao na napatawad ang kanilang mga kasalanan sa pamagitan ng dugo ni Jesus, sila po ay may buhay na walang hanggan. Subalit sa mga taong hindi ligtas, sila po ay tatanggap ng walang hanggang kaparusahan doon po sa walang hanggang pagkawasak sa impyerno. Kaya nga sa Daniel chapter 12 verse 2, marami sa mga natutulog sa labok ng lupa ay magigising. Ang iba'y tungo sa buhay na walang hanggan, at ang iba'y tungo sa kahihiyan
at sa walang hanggang paghamak. Kaya nga, meron po dyan na yung iba tungo sa buhay na walang hanggan at yung iba naman ay tungo sa kahiyan at sa walang hanggang paghamak. Subalit tayo ay may pag-asa na tungo sa buhay na walang hanggan. Kaya ngayong kamatayan ay walang kapangyarihan sa atin. Dahil tayo po ay meron ng buhay na walang hanggan. At isa pa, bakit ba si Jesus ay nanatili ng 2 araw pa doon sa lugar na kanyang kinaroroonan nang marinig niya po na si Jesus ay may malubhang sakit? Dito sa John 11 verse 6, nang mabalitaan niya na si Lazaro ay may sakit, siya nanatili ng 2 araw pa sa dating lugar na kinaroroonan niya. So, may dahilan kung bakit si Jesus ay nanatili pa ng 2 araw doon sa kanyang kinaroroonan. Ang sagot po ay nasa verse 15. John chapter 11 verse 15, ito yung dahilan kung bakit nanatili po siya ng 2 araw sa kanyang kinaroroonan. At ikinagagalak ko alang-alang sa inyo na ako'y wala roon upang kayo sumampalataya, gayon may tayo nasa kanya. Sabi diyan, ikinagagalak ko alang-alang sa inyo na ako'y wala roon upang kayo'y sumampalataya sa akin, sabi sa kanila ni Jesus. Kaya ito yung dahilan kung bakit si Jesus ay nanatili pa ng 2 araw sa kanyang kinaroroonan upang sumampalataya sa kanya yung mga alagad niya at yung mga taong kasama niya. Kaya nga, nung makita nila na binuhay ni Jesus si Lazaro, naniwala sila kay Jesus. John chapter 11 verse 45, kaya't marami sa mga Hudyo na sumama kay Maria at nakita ang ginawa niya, ang sumampalataya sa kanya. Naniwala sila kay Jesus na siya ang anak ng Diyos, na siya ang muling pagkabuhay at ang buhay. Kaya nga, di ba? Sa John 17 verse 3 sabi doon, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay at si Jesucristo na iyong sinugo. Kailangan nilang makilala yung nag-iisang Diyos na tunay. Sino? Si Jesucristo na sinugo. Kaya pinakita ng Diyos yung mga kababalagang ito, mga himalang ito, para patunayan ni Jesus na siya ang Diyos. Upang yung isang tao ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, kailangan niyang makilala si Jesus. Kaya nakilala nila si Jesus. Sino si Jesus? Siya ang Diyos. Siya ang Mesiyas. Si Jesus na muling pagkabuhay at ang buhay. Kaya nga, ang sino mang sumampalataya o naniniwala kay Jesus, sila po yung makakatanggap ng pangako ng Diyos. Ito po ay ang buhay na walang hanggan. 1 John chapter 2 verse 25, at ito ang pangako na kanyang ipinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. Ang pangako ng Diyos ay ang buhay na walang hanggan. At dito makikita natin na si Jesus ay umiyak. Sa John chapter 11 verse 35, umiyak si Jesus. At sa verse 33 at 38 sabi diyan, nabagabag si Jesus at nabahala. Sa verse 38, si Jesus ay lubhang nabagabag na muli. Iniisip po ng mga Hudyo, ng mga tao, na si Jesus ay umiiyak dahil kay Lazaro. Subalit, sa katunayan, si Jesus ay umiiyak po dahil po sa maraming taong nakapaligid sa kanya. Umiiyak po si Jesus dahil po sa kanilang hindi paniniwala o hindi nila pagsampalataya kay Jesus. Sabi po si Jesus ay lubhang nabagabag na muli. Bakit? Sa John 11 verse 37 sabi diyan, subalit ang ilan sa kanila ay nagsabi, hindi ba siya na nagbukas ng mga mata ng bulag ay napigilan sana niya ang taong ito na namatay? Kahit na ipinakita sa kanila ni Jesus yung maraming himala, ngalan niya, hindi pa rin sila naniwala kay Jesus. Nagpakita si Jesus ng maraming himala pero hindi pa rin sila sumampalataya kay Jesus. Kaya nga, nalungkot si Jesus at ito yung dahilan kung bakit umiyak po si Jesus. Sa Biblia, hindi po natin makita ang ngumiti o tumawa man si Jesus.
Umiyak po si Jesus para po sa maraming tao dahil po sa kanilang hindi paniniwala. Ang Diyos ay nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala sa katotohanan. Subalit ang nakakalungkot po, yung mga tao ay walang pagnanais na maligtas. Dahil sa kawalan nila ng pananampalataya, ang tao ay napakahirap po maligtas. Inihanda na ng Diyos ang lahat, ginawa na ng Diyos ang lahat ng paraan para maligtas ang tao, subalit yung mga tao ayaw pa rin sumampalataya. Kaya yung tao, mapupunta siya sa impyerno, hindi dahil sa kasalanan niya. John 16:9 sabi po tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila sumasampalataya. Kaya nga kung paanong si Jesus ay iniyakan niya yung maraming tao, gaya nito, kailangan din natin iyakan yung maraming tao. Kailangan tayong umiyak para po sa kaligtasan ng maraming tao. Tatanungin ko po kayo, para saan po kayo umiiyak? Dapat umiyak tayo para po sa kaligtasan ng maraming tao, higit sa lahat sa mga mahal natin sa buhay. Ito yung mga dapat nating iniiyakan. Alam niyo po, sabi ni Pablo sa Roma 10:1, mga kapatid, ang nais ng aking puso at dalangin ko sa Diyos, alang-alang sa kanila, sila ay maligtas. Nagkaroon po ng puso si Pablo na gaya ni Jesus. Sabi, nais. Di ba si Jesus, nagnanais siya na ang lahat ng tao ay maligtas. Si Pablo rin, nais niya. At dalangin niya, sabi, alang-alang sa kanila, sila ay maligtas. So, anong ninanais ng ating puso? Anong idinadalangin natin araw at gabi? Ito ay dapat maligtas yung maraming kaluluwa, maligtas yung mga mahal natin sa buhay. At ito, may kita natin sa John chapter 11 verse 39, pinag-utos ni Jesus na alisin yung bato. Sinabi ni Jesus, alisin ninyo ang bato. Si Marta na kapatid, nang namatay, ay nagsabi sa kanya, Panginoon, nangamoy na siya ngayon sapagkat 4 na araw na siyang patay. So, pinag-utos ni Jesus, alisin ninyo ang bato, sabi ni Jesus. Alam niyo po, si Jesus lang mismo yung may kakayahang magligtas ng tao. Siya lang yung may kakayahang gawin na iligtas yung maraming tao. Pero dito may kita natin sabi, alisin ninyo ang bato. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin po nito na meron tayong kailangan ding gawin para po sa gawain ng Panginoon. Ginawa na ng Diyos ang pagliligtas. Pero kailangan nating magsakripisyo para makarating ang ebanghelyo sa maraming tao. Kung hindi tayo magsasakripisyo, alam niyo po, walang maliligtas. Kung si Jesus ay hindi nagsakripisyo sa krus, hindi tayo maliligtas. Ang sakripisyo ng mga taong unang naligtas ay kinakailangan. Kaya nga, without sacrifice, no one can be saved. John chapter 12 verse 24, sa totohanang sinasabi ko sa inyo, malibang na ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ito ay mananatiling nag-isa. Ngunit kung ito'y mamatay, ay magbubunga ng marami. Sa pamagitan ng kamatayan ni Jesus sa krus, marami ang naligtas. Kaya nga sa pamagitan din natin mga sakripisyo, maraming magiging bunga ito para maligtas ang maraming tao. Kaya nga yung mga brothers and sisters, kailangan magkaisa para sa pagliligtas ng maraming kaluluwa. Sabi, alisin ninyo. Tumutukoy po ito para sa pagkakaisa ng mga brothers and sisters. Kung tayo po ay magsasakripisyo para sa gawain ng pagliligtas, may kita po natin yung maraming bunga. Sabi, nagbubunga ng marami. Sa pamagitan po ng ating maliliit na sakripisyo o pakikipag-participate sa gawain ng Diyos, makakatulong po ito para sa gawain ng pagliligtas. At dito, may kita natin kung paano si Lazaro ay muling nabuhay. Paano? John chapter 11 verse 43,
At nang masabi niya ang mga ito, ay sumigaw siya ng malakas na tinig, Lazaro, lumabas ka. Nang si Jesus ay sumigaw ng malakas na tinig, sabi sa verse 44, ang taong namatay ay lumabas. Ibig sabihin, may kapangyarihan ang salita ng Diyos. Ito yung kapangyarihan ng salita ni Jesus. Ito yung kapangyarihan ng Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo ay ang kapangyarihan ng Diyos tungo sa kaligtasan sa bawat sumasampalataya. Kapag ang isang taong makasalanan ay napakinggan niya ang salita ng Diyos o Ebanghelyo at siya'y sumampalataya, siya'y tatanggap ng buhay na walang hanggan. Kaya sa John chapter 5 verse 24 hanggang 25, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ang nakikinig at sumasampalataya. Kaya kapag yung isang tao ay nakinig, sumampalataya sa salita ng Diyos, sabi, may buhay na walang hanggan. At hindi darating sa kahatulan, kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, dumarating ang oras na ngayon na nga, na marinig ng batay ang tinig ng anak ng Diyos, at ang makarinig ay mabubuhay. Kaya yung patay na espiritu, kapag narinig niya yung kapatawaran ng Diyos at siya'y sumampalataya, sabi diyan, na marinig ng batay ang tinig ng Diyos at ang makarinig ay mabubuhay. Kaya nga, nung nakinig tayo, nalaman natin yung salita ng katotohanan, narinig natin na ang lahat ng ating mga kasalanan ay napatawad sa pamagitan ng dugo ni Jesus magpasawalang hanggan. Nang pagkakataong ding iyon, ang patay na espiritu ay nabuhay nang marinig niya yung kapatawaran ng Diyos. At marinig natin yun, nang pagkakataong ding iyon, ang marinig natin yung ebanghelyo ng ating kaligtasan, nang tayo sumampalataya, tayo po ay tinatakan ng ipinangakong espiritu. Itong espiritong ito yung nagpapatotoo na tayo mga anak ng Diyos, at ito yung nagagarantiya na tayo'y mga ligtas. Sabi sa Ephesians chapter 1 verse 13 hanggang 14, sa Kanya kayo rin naman na nakarinig ng salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan, at kayo na sumasampalataya sa Kanya ay tinatakan ng ipinangakong espiritu. Siya ang katibayan ng ating mana hanggang sa ikatutubos ng pag-aari sa ikapupuri ng Kanyang kaluwalhatian. Sabi diyan, at kayo na sumasampalataya sa Kanya ay tinatakan ng ipinangakong espiritu, sealed by the Holy Spirit. Kaya nga tayo ay merong pag-asa o meron tayong katibayan na tayo mga anak ng Diyos. At itong espiritong ito, banal na espiritong ito, ito yung nagpapatibay o nagpapatotoo na tayo mga anak ng Diyos na makakapasok sa walang hanggang kaharian. At dito, sabi ni Jesus sa John chapter 11 verse 44, siya inyong kalagan at hayaan ninyong makaalis. So, nang muling mabuhay si Lazaro, naroon pa rin sa kanya yung yung telang panlibing na nakabalot sa kanya. Tapos yung mukha niya ay nababulutan pa ng tela. Kaya nga sinabi ni Jesus, siya inyong kalagan at hayaan ninyong makaalis. Tayo po ay naligtas na. Napatawad na ang lahat ng ating mga kasalanan. Subalit po, merong mga bagay dito sa sanlibutan na magpasa hanggang ngayon ay nakabalot o nakatali pa rin sa atin. Yan po yung mga bagay dito sa sanlibutan. Yan yung mga bagay na dapat nating alisin para malaya nating sambahin o paglingkuran ang Diyos. May mga bagay na dapat alisin ng mga Kristiyano sa kanilang buhay upang magawa nilang paglingkuran ang Diyos. Ano po ito? Sabi diyan sa Hebrew 12:1, kaya't yamang napapalibutan tayo ng gayong makakapal na bilang ng mga saksi, itabi natin ang bawat pabigat at ang pagkakasalang madaling bumiyag sa atin. At tumakbo tayo may pagtitiis sa takbuhing inilagay sa harapan natin. Sabi, itabi natin ang bawat pabigat at ang pagkakasalang madaling bumibitag sa atin. Ano po yung mga yan? Yan po yung mga bagay dito sa sanlibutan na dapat nating alisin.
Kapag ang isang tao ay naligtas, dapat niyang matutunan sa pamamagitan ng salita ng Diyos, paano alisin yung mga mariruming bagay sa kanyang buhay. Maruming bagay sa kanyang buhay na hindi nakakalugod sa harapan ng Diyos. Ano po yung mga yan? Yung mga bagay dito sa sanlibutan. Yan yung mga bagay na madaling bumibitag sa atin. Tulad ng social media at yung mga bagay dito sa mundo. Kailangan nating alisin upang makalakad tayo kasama ng Panginoon sa panibagong buhay. Ang ligtas na tao ay kailangang alisin yung mga pagkakasalang madaling bumibitag sa kanya. Kaya nga sa Ephesians chapter 4 verse 22, alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay. Ang dating pagkatao na pinasama sa pamamagitan ng kadayang pagnanasa. Alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay. Pagkatapos at magbihis ng bagong pagkatao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos. Sabi sa Biblia, kahit kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Kaya nga, tayo na kay Kristo, tayo po ay bagong nilalang na. Bagong nilalang na kailangang mamuhay sa panibagong buhay ayon sa kalooban ng Diyos. At dito, sabi dyan, siya inyong kalagan. Siya inyong kalagan. Ito ay tumutukoy din po sa atin. Kaya nga tayo mga taong naligtas na unang naligtas, meron tayong responsibilidad na tulungan yung mga bagong naligtas. Kailangan natin silang gabayan, kailangan natin silang tulungan. Sabi, siya'y inyong kalagan. Tulungan natin sila, alisin yung mga gawang patay sa kanilang pamumuhay. Kailangan natin gabayan sila tungo sa katotohanan. Kailangan natin silang gabayan hanggang sa sila'y lumago sa kanilang pananampalataya. At dito, makikita natin yung dalawang uri ng tao pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Lazaro. Una, yung mga taong sumasampalataya kay Jesus. Pangalawa, yung mga taong hindi naniniwala kay Jesus. Diyan may kita dyan sa John chapter 11 verse 45. Sabi dyan, kahit marami sa mga Hudyo na sumama kay Maria at nakakita ng ginawa niya, ang sumampalataya sa kanya. At sa verse 53, kahit mula ng araw na iyon ay binalak nilang siya'y patayin. May mga sumampalataya kay Jesus, meron namang hindi sumampalataya kay Jesus. Kaya nga, nangyayari ito pagkatapos ng Bible seminar. Kaya nga pag nagba-Bible seminar tayo, meron dalawang uri ng tao. Yung iba, sumasampalataya at nakakatanggap ng buhay na walang hanggan. Yung iba, sa hindi nila pagsampalataya, sila po ay tatanggap ng kahatulan sa impyerno. May mga taong naliligtas at may mga taong hindi naliligtas. Naliligtas sila dahil sa pagsampalataya nila kay Jesus na siya ang muling pagkabuhay at ang buhay. Yung iba naman, pupunta sila sa impyerno dahil sa hindi nila pagsampalataya. Kaya dito, mula sa aral dito sa John chapter 11, sana marami tayong natutunan. At sana makatulong ito sa ating Christian life. At hanggang dito na lamang po, tayo po ay yumuko na at manalangin. Dakila at mahabagin naming Amang Diyos na nasa langit. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagliligtas niyo po sa amin mula po sa walang hanggang pagkawasak sa impyerno. Dahil po sa iyong pag-ibig sa amin, kami po ay tumanggap ng walang hanggang kapatawaran, buhay na walang hanggan, pag-asa na makakapasok sa iyong walang hanggang kaharian. Panginoon, maraming salamat po. Panginoon, tulungan niyo po kami na makapamuhay ayon po sa iyong kalooban, Panginoon. Sa pamagitan ng iyong salita, gabayan niyo po kami nang sa gayon, kami po ay makalakad sa panibagong buhay na kasama ka. Panginoon, mula po sa simula hanggang sa matapos, ikaw lamang po yung aming pinagkakatiwalaan. Ito yung aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po.